DYET-TV. Inilathala ng Wikipedia. Ang DYET-TV ay isang istasyon ng telebisyon sa Metro Cebu, Pilipinas, na nagsisilbing punong istasyon ng telebisyon sa Central Visayas ng TV5 Network. Ito ay pagmamay-ari at pinapatakbo ng kumpanyang magulang ng network, kasama ang RPTV outlet na Jan TV, isang kapatid na network na Nation Broadcasting Corporation, at DYKC-TV sa ilalim ng isang kasunduan sa pag-upo ng airtime kasama ang mga may-ari ng istasyon na Radio Philippines Network. Ang parehong istasyon, kasama ang mga pangunahing istasyon ng radyo sa Visayas na Radyo 5765, 101.9 True FM at Magic 92.3 ay naghahati ng mga studio sa TV5 Complex, Capitol Road, Camp Marina, Barangay Kalunasan, Cebu City, habang ang hybrid analog, digital transmitting facility ng DYET-TV ay nasa tuktok ng TV5 Tower Compound, Mount Busay na may mga SFN Relay Tower na matatagpuan sa San Carlos Heights, Quiot Pardo at RPN Compound, Magu IK, Mandaue. Kasaysayan. Ika-11 ng Setyembre taong 1963 ang DYMT-TV Channel 11, ang unang palabas sa buong gitnang Kabisayaan, ay inilunsad ng Associated Broadcasting Corporation, at naging pangalawang istasyon ng telebisyon ng VHF na itinatag sa lungsod ng Cebu noong panahong iyon hanggang 1972 nang ideklara ng Pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos ang batas militar at napilitan itong isara. Ika-1 ng Abril taong 1972 binuksan ang istasyon bilang Associated Broadcasting Company na may call sign ng Istasyong Panlalawigan, DYET-TV, pati na rin ang frequency nito mula VHF Channel 11 hanggang UHF Channel 21, na naging kauna-unahang istasyon ng UHF-TV sa lungsod ng Cebu, Pilipinas at nagsimula ng regular na komersyal na telebisyon. Ang mga studio nito ay nasa ika-12 palapag ng Sundowner Centerpoint Hotel sa Plaridel Street, corner Osmeña Boulevard. Ang istasyon ay nagbo-broadcast na may kapasidad na 5,000 watts, sumasaklaw sa Metro Cebu, Hilagang Silangang Cebu, Timog Silangang Cebu hanggang Karkar, Hilaga at Gitnang Bohol at bahagi ng Kanlurang Leyte. Si Emer Rivera Caraan ay ang bihasang mamamahayag sa broadcast ng ABC 21 Cebu sa oras-oras na pag-update ng balita. Ika-9 ng Disyembre taong 1974 ang mga istasyon ng ABC-TV ay nakakuha ng bagong prangkisa upang mag-operate noong ika-9 ng Disyembre taong 1974 sa ilalim ng Republic Act 7831 na nilagdaan ni Pangulong Fidel V. Ramos. Sa parehong taon, ang istasyon ay nag-broadcast sa buong bansa gamit ang satellite. Sa isang pag-agos ng kahanga-hangang paglago, nakamit ng ABC Cebu ang reputasyon nito bilang ang pinakamabilis na lumalagong network sa ilalim ng bagong ehekutibo ng network na si Tina Monzon Palma na nagsilbing Chief Operating Officer. 1996 lumipat ang ABC Cebu sa kanilang bagong studio at transmitter complex sa Barangay Kalunasan, Cebu City. Oktubre taong 2003 ang ABC ay nakuha ng isang grupo na pinamumunuan ng negosyanteng si Antonio, Tony Boy, Ocohuanco Jr., dating tagapangulo ng PLDT at may-ari ng Dream Satellite Broadcasting at Bank of Commerce, bukod sa iba pang mga ari-arian. Marso taong 2008 inanunsyo ng Cojuangco na nakipagsosyo ang ABC sa MPB Primedia, Inc., isang lokal na kumpanyang sinusuportahan ng Media Prima Berhad sa Malaysia bilang bahagi ng matagal ng estratehiya upang gawing mas mapagkumpitensya ang network. Pumirma ang ABC sa huling pagkakataon bandang 2200 PHT noong ika-8 ng Agosto taong 2008, kasama ang late-night newscast nitong sentro bilang huling programa sa ere, at pagkatapos ay ipinalabas ang countdown para sa muling paglulunsad nito sa halos buong susunod na araw hanggang 1900 PHT, nang opisyal na muling ilunsad ang network sa ilalim ng bagong pangalan nitong TV5. Ang lineup ng mga programa nito ay naglalayong sa mga progresibong Pinoy kabilang ang mga may kabataang puso. Noong ika-20 ng Oktubre taong 2009, ang TV5 Cebu, kasama ang mga kaakibat nitong istasyon ng ABC-TV ay nakuha ng Broadcasting Division ng PLDT na Media Quest Holdings, Inc., mula sa konsorsyum na pinamumunuan ng Grupong Cojuangco at ng broadcaster na nakabase sa Malaysia na Media Prima Berhad.
Ika-4 ng Abril taong 2010, isang buwan matapos makumpleto ang dalawang pagbili gaya ng inanunsyo ng PLDT chairman na si Manny V. Pangilinan, muling binago ang format ng TV5 Cebu, na may bagong lineup ng programming at branding bilang ang Kapatid Network. Ika-11 ng Mayo taong 2011, muling inilunsad ang TV5 Cebu gamit ang bagong analog transmitter sa Mount Busay, Barangay Babag 1, Cebu City mula sa lumang tore ng transmitter nito sa ABC TV5 Complex sa kalunasan na dating inililipat noong 1996. Kasunod ng muling paglulunsad, pinapatakbo ng istasyon ang bagong upgrade na 232,800 watt stereo TV transmitter para sa mas malinaw at mas mahusay na pagtanggap ng signal sa buong rehiyon ng Central Visayas. Noong ika-16 ng Hulyo ng parehong taon, inilunsad ng istasyon ang unang rehiyonal na balitang Aksyon Bisaya kasama sina Attorney Rufael Fernandez Banyok at Darlene Sino Cruz bilang mga unang anchor nito. Ika-13 ng Abril taong 2013, ipinakilala ang paglulunsad ng TV5 Cebu ng mga bagong programa nito sa Cebu sa mall show ng network sa Park Mall, Mandaue City, kasama ang iba pang drama series ng network tulad ng Manok ni San Pedro, Antigo at iba pang mga programa ng network. Ika-8 ng Setyembre taong 2016, nagdesisyon ang TV5 Network na kanselahin ang produksyon nito matapos ang newscast, bagamat nanatiling nagtatrabaho ang 12 reporter at cameraman nito mula sa Departamento ng Balita bilang bahagi ng mga hakbang sa pagtitipid ng network upang mapanatili ang pang-araw-araw na operasyon nito. Sa hinaharap, ibinaba na ngayon ang antas ng TV5 Cebu bilang isang relay station epektibo ika-11 ng Setyembre. Ika-17 ng Pebrero taong 2018, kasabay ng mga kamakailang pagbabago sa loob ng network at bilang pagdiriwang ng ika-10 anibersaryo nito, muling inilunsad ang TV5 Cebu bilang The 5 Network na may bagong logo at station ID na pinamagatang Get It On 5, samantalang ang TV sa hilagang silangang kwadrante ng logo ay inalis na ginagawang mas flexible para sa ibang mga dibisyon na gamitin ito bilang bahagi ng kanilang sariling pagkakakilanlan. Ika-13 ng Enero taong 2019, kasabay ng pag-reformat ng Aksyon TV patungong 5+, ipinakilala ng 5 Cebu ang isang baryasayo ng logo nito noong 2018. Simula noon ay isinama na rin nito ang mga website ng dibisyon na gumagawa ng programang ipinalalabas bilang bahagi ng kanilang on-screen graphics. Ika-15 ng Agosto taong 2020, bumalik ang Cebu sa dating pangalan nito, ang TV5, bilang network. Ika-4 ng Nobyembre taong 2020, muling nag-upgrade ang TV5 Cebu sa orihinal nitong istasyon sa pamamagitan ng paglulunsad ng rehiyonal na newscast na Frontline Central Eastern Visayas. Ika-16 ng Hunyo taong 2021, sinimulan ng TV5 Cebu ang ISDBT digital test broadcast nito sa UHF Channel 18. Ika-16 ng Disyembre taong 2021, natigil ang operasyon ng TV5 Cebu sa loob ng ilang araw kasunod ng epekto ng bagyong Odette noong gabi na sumira sa mga linya ng kuryente at mga puno matapos mawalan ng kuryente ang maraming tahanan sa Cebu dahil sa bagyo. Gayunpaman, noong ika-20 ng Disyembre ng parehong taon, bumalik sa ere ang istasyon matapos maibalik ang kuryente sa barangay. Kalunasan sakto sa araw ng Pasko. Programa sa TV5 Cebu. Kasalukuyan. Pangunahing linya ng gitnang silangang Visayas. Pista ng Sinulog. Dati. Aksyon Alerto. Aksyon Bisaya. Antigo. Sigut the Wonderful. Mabuhay sa ika-21. Manok ni San Pedro. Ang palabas ng pagkain, mga onta, by Tara na, suroy-suroy ta. Julie's Chief Baker edisyong pang-estudyante. Magnegosyo tayo. Classmate TV I Love You Mekaniko. OnePlus Shop TV. Digital na telebisyon. UHF Channel 18. Mga rebroadcaster. Ang mga programa ng DYET-TV ay ipinapalabas sa mga sumusunod na istasyon sa buong gitnang Kabisayaan, at halos buong silangang Kabisayaan. Mga lugar na sakop. Mga pangunahing lugar. Lungsod ng Cebu.
Cebu. Mga pangalawang lugar. Bahagi ng Bohol. Bahagi ng Leyte. Bahagi ng Negros Oriental. Mga kaugnay na pahina. TV5. Talaan ng mga istasyon ng telebisyon at radyo na pagmamay-ari ng TV5 Network. 101.9 True FM Cebu. Radyo 5 765 Cebu. Mga sanggunian.